kailan kaya mababayaran ng Pilipinas ang lahat ng utang nito? Kasi sa ngayon, Mr. President, yung mga apo-apo natin may utang na agad dahil sa napakalaking trilyones na utang ng ating pamahalaan. Yung binabayaran nating interest sa utang ng gobyerno ay umabot na sa 503 billion pesos noong 2022. At lalaki pa po ito sa 950 billion pesos ngayon 2026. Kumpara nitong taong 2025, madadagdagan ito ng 101 billion pesos sa taong 2026. Ang bayarin po natin sa 2026, konti na lang, abutan na nito ang budget para sa local government units na nasa 19.9% ng 2026 budget. Okay lang pong umutang kung napupunta sa maganda yung inutang. Masasabi natin sulit at pagbabayad natin ng interest na kung gaano man kalaki yun. Meron ba tayong datos kung alin ang good debts at alin po yung bad debts, Mr. President? Actually, napag-usapan ho namin ni Secretary Recto, ngayon Executive Secretary, na naawa ho ako sa kanya dahil pagod na ho kumalekta ng buwis at mag-increase ng revenue para sa gobyerno. Pero masakit ho sa kanya na napupunta naman po sa mga corruption at projects na wala naman pong benepisyo sa taong bayan. Actually ho, ang utang ho ng gobyerno lumobo po during the pandemic dahil kailangan ho natin umutang for vaccines and yung anti-COVID equipment, anti-COVID programs. Ngayon ho, dito sa administration ho, ang nagbabayad nitong increase in debt. Pero ang kagandahan naman ho, may planong pababain yan. No? So hopefully over time, makabalik na tayo sa pre-pandemic levels natin. Basta ho, tuloy-tuloy ang paglago ho ng ating ekonomiya. I don't know kung suntok sa buwan itong katanungan ko, Mr. President. Kailan kaya mababayaran ng Pilipinas ang lahat ng utang nito? Kasi every single year, tayo po'y umuutang. And every single year, tayo po'y nagbabayad sa interest po lamang. At hindi po nagagalaw yung principal. Mr. President, in reality po, halos lahat po, actually lahat ng bansa may utang po. Ang importante ho, minamanage po yung utang. At isang paraan para po i-manage yung utang ay tuloy-tuloy ng paglago ng ekonomiya. Ang kagandahan ho sa atin dahil maganda po yung fundamentals ng ating ekonomiya, yung credit rating ho natin maganda. No? So, nasa stable at investment grade ho tayo. Ang effect ho niyan, mababa po yung interest payments na binabayaran natin sa mga international lenders ho natin, even domestic lenders. So, ang importante ho ay tuloy-tuloy po yung paglaki ng ekonomiya natin para po yung utang ho natin mapapaliit at